na mayroong kapangyarihan. Hallelujah, Jesus. Sa lahat po na nandito, Lord Jesus, buksan mo po ang ilang pangdinig sa oras na ito. Gawin mo po sila na meron silang kasayahan habang nakikinig sa inyong mga salita. Ano man ang gawa ng kaaway, Panginoon, hindi po sila mahadlangan kung nasa trabaho man sila, naghuhugas, nagbabacuum, map man sila sa kanilang mga amo, sa bahay ng kanilang amo, Panginoon. Blessing upon blessing, O God, ang ipagkaloob mo po sa kanila. Lord, huwag mo pong hayaan na maging sarado ang kanilang pandinig sa oras na ito. Hallelujah. Lord, hinihingi po namin ang iyong wisdom and knowledge na ipagkaloob mo po sa aming lahat. Bigyan mo po kami ng karunungan na hindi po may bigay dito sa libutan sa oras na ito. Upang sa bawat bigkas ko ng iyong salita, ito po'y mula sa iyo lamang. At wala pong galing sa akin, O Lord God. Wala po akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, let your will be done, O Lord God. Mula sa aming mga gadget na ginagamit, O Lord God, ibigay mo po ang magandang signal in the name of Jesus. Gamitin mo po ang aming mga headset, kung ano man po ang aming mga gamit, O Lord God, na hallelujah, marinig po namin, hallelujah, ang inyong mga salita, O Lord Jesus. Hallelujah, na wala pong distraction sa oras na ito. Ikaw po ang aming Diyos na itinataas at ako po ang inyong ibababa, Lord God. Gamitin mo lang ako, Panginoon, upang, hallelujah, maging blessing sa bawat nakikinig, O Lord Jesus. Maraming salamat, Lord. We claim victory and we claim revival. Hallelujah, sa pangalan mo, Lord. Hallelujah. Sa maraming sakit, merong kasakit o merong dinamdam, O Lord Jesus. Hallelujah. Sakit sa physical man, by the authority of your words, and by the power of your name. In the name of Jesus. Healing upon healing sa lahat ng merong sakit, O God. Mula ulo hanggang talampakan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lumayas ka sa katawan ng aming mga kapatid ngayon. Hallelujah. Sa antukin na espiritu in the name of Jesus. Gisingin mo ang lahat na natutulog in the name of Jesus. Wala po siyang karapatan sa katawan ng aming kapatid ngayon, O Lord God. Sa lahat na nandito in the name of Jesus, buksan mo po ang aming spiritual na pag-iisip, O Lord God, upang maunawaan ang inyong mga salita. Dahil wala po kaming magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya in the name of Jesus, we claim victory and we claim revival. Hallelujah. Sa pangalan mo, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa panalangin pa lang, mga kapatid, ramdam po natin ang kabutihan ng ating Panginoon na siya po ang ating kasama sa oras na ito. Kumusta, GCAP family? At natulog po ba kayo dyan? Salamat po sa pagkakataon na muli po niyo akong binigyan ng pagkakataon na magbahagi po, mga kapatid. Next time po ay nasa Jubil na po ako. Sunod Sunday. At hindi ko po alam kung makapag-word of God pa po ba ako, mga kapatid. Pero loobin pa rin ng Panginoon at ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Kaya iiwan ko po ang salitang itong napaka-importante. At nawa, mga kapatid, hallelujah, kung hinipo man ang inyong mga puso, wag na po kayong bukas na, mga kapatid. Ngayon na, mga kapatid, ang araw ng kaluwasan, bukas din na natin alam kung tayo po ba ay buhay pa ba, tayo po ba ay makahinga pa. Praise God. Kumusta nasa baba dyan? Okay lang po ba kayo, mga kapatid? Dahil ang sabi sa James, mga kapatid, chapter 4:14, mga kapatid, hallelujah, ang tao, mga kapatid, okay, ang tao po ay hindi natin alam, mga kapatid, ang mangyayari sa bukas, no? Ang sabi sa James chapter 4 verse 14, kayo nga'y hindi nakakaalam sa mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo na nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lilitaw at pagdakay napapawi, mga kapatid. No? Hallelujah. Huwag po nating siguraduhin yung trabaho doon, trabaho dito. Mga kapatid, wala na tayong time sa ating Panginoon. Dahil ang sabi ni James, mga kapatid, chapter 4, verse 14, na tayo, mga kapatid, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling
panahon ay lilitaw at pagdakay mapapawi, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Isang beses lang pong mabuhay ang tao, mga kapatid. Tandaan po natin, hallelujah, na wala na pong sabi natin na, Lord, nagtinga ka na ngayon, saka pa ka, Lord, hallelujah, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang sabi sa, hallelujah, Hebrews, mga kapatid, hallelujah, ang tao, isang beses lang po tayong nabubuhay, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga doon sa Hebrews chapter 9, verse 27, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi doon, mga kapatid, at kung paano itinakda ng mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom, mga kapatid. Kung gusto natin, mga kapatid, hallelujah, na ma-fulfill ang ating kaligtasan sa ating Panginoon, kung meron ka ng pananampalataya, naniniwala ka na may Diyos, naniniwala ka na, hallelujah, na mayroon tayong tagapagligtas, mga kapatid, ito ang susunod na naman, hallelujah, naniniwala tayo na may Diyos, hallelujah, nagsamba tayo na may Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Ang pangatlo, mga kapatid, ang pagtanggap natin sa ating Panginoon to fulfill all righteousness, mga kapatid. No? Ang ating Panginoon nga, mga kapatid, nagpabautismo. No? Ano kayang reason doon, mga kapatid, bakit nababautismo ang ating Panginoon? Upang sundin natin, mga kapatid. Amen? Upang sundin sa kanyang mga alagad. Hallelujah! No, nung sinunod po, mga kapatid, hindi lang po si Jesus yung nagbautismo, kundi, mga kapatid, lahat ng kanyang mga alagad, mga kapatid, binabautismuhan. Amen? Tayo din po, mga kapatid, at ganun din po ang ating proseso, hallelujah, sa ating kaligtasan, mga kapatid. No? Ang pagiging bautismo o water baptism, mga kapatid, pinaka-importante po ito bago mo ito tanggapin na naunawaan po natin kung ano po ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Ang bautismo po na sinasabi ng Panginoon, hindi po paglugod sa buling. No? Baka sabihin ninyo, hallelujah, naligo kayo, mga kapatid, katulad ng naligo ba, wala kayo ligo karon, magpabautismo ka para matanggal yung buling. Hindi po ganun, mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon. Amen? Hindi po ganun, mga kapatid. Nandyan pa ba kayo? At naririnig nyo pa ba ako? Ay, wala yata akong hindi ninyo ba ako naririnig, mga kapatid? Okay, hallelujah. Okay, salamat po. Maraming salamat po. Okay. Ang sabi ni Peter, mga kapatid, 1 Peter chapter 3, verse 21, na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa makatuwid bagay, ang bautismo ay hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay ng muli ni Hesus Kristo. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, ang pagbautismo hindi po paglugod, sa Bisaya pa, sa buling. Kundi, mga kapatid, hallelujah, isang mabuting budhi or ito po, mga kapatid, nung ikaw ay makasalanan ka pa, nung tinanggap mo na ang ating Panginoon, binago ka na ng ating Diyos. Nung dating ikaw tiktokers, nung dati ikaw ay palahubog, mga kapatid, binago ka na ng Diyos, mga kapatid. At doon na nagbabago ka na, hindi natin pwedeng baguhin ang ating sarili. Tandaan po natin yan. Ang tanging makapagbago sa atin, mga kapatid, ang Panginoong mismo, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Pumunta muna tayo, mga kapatid, pinaka-importante sa lahat ng ating paglilingkod sa Diyos na ma-fulfill po itong utos ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ma-fulfill po ito, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Mahalaga ba talaga ang bautismo? No? Mahalaga ba talaga ang bautismo, Sister Jenny? Yes, mga kapatid, sabi ng Biblia. Praise God! Hallelujah! Huwag po tayong, mga kapatid, na hindi nyo pahalagahan. Kasi kung gusto talaga nating mapunta sa langit,
Init na nga ngayon mga kapatid na nandito pa tayo sa Middle East, parang na-imperno na mga kapatid. At minsan mga kapatid, alam nyo ba yung feeling ko mga kapatid? Sabi ko kahapon kasi sobrang init talaga, tapos nag-aburido na din yung ulo ko mga kapatid kasi ang sakit-sakit ng ulo ko. Kahit saan ako na aircon, nasabi ko sa aking, paano na lang kaya kung sa imperno tayo? Praise God. Napakainit sa Middle East mga kapatid at ngayon nandito nga ako sa labas mga kapatid walang aircon. Pero okay lang mga kapatid dahil kulang pa tong sakripisyo ko na ibibigay ko mga kapatid sa ating Panginoon. Pag ikaw tunay kang alagad ng Diyos, kaya mong magsakripisyo. Hindi nga yung nagreklamo yung nasa Pilipinas nga binaklay nila mga kapatid ang layo-layo para lang mag-ihayo ang salita ng Diyos. How much more na nandito lang ako, nakatayo lang ako dito sa labas mga kapatid para lang ihayo mga kapatid. Ganun kabuti ang ating Panginoon para lang mapaabot ang kanyang mga salita mga kapatid. Okay? Hallelujah! Paano ba kaimportante ang bautismo? No? Hallelujah! Ang bautismo ng isang tao ay isang pagpahayag na ang kanyang kasalanan ay nahuhugasan sa dugo ni Kristo at na siya ay ngayon ay kaysa na ni Kristo sa pamagitan ng banal na pinabago ng buhay muling pagkabuhay ni Kristo. Tandaan po natin mga kapatid ha, seryosuhin po natin ito. Hindi po ito laro-laro mga kapatid pagdating sa bautismo. Kasi kung naglaro ka dito, mag-isip na po tayo mga kapatid. Ang pagtanggap po ng ating bautismo, pag-repent po mga kapatid. Nag-repent na tayo sa ating words mga kapatid, nag-pray na tayo mga kapatid. Unang-una nga talaga pinakauna, hallelujah, mayroon tayong pananampalataya. Nasaan nanggaling ang pananampalataya? Sa pakikinig. Sabi sa Romans chapter 10 verse 27 mga kapatid. 17 mga kapatid. Ang sabi doon mga kapatid, hallelujah, kaya nga ang paniniwala nanggaling sa pakikinig. At ang pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. Okay? And then, ang sabi din mga kapatid, hallelujah, sa Hebreo mga kapatid, ang pananampalataya, napaka-importante din ito mga kapatid. Okay, buksan po natin ha kung meron kayong Biblia. Praise God, about po sa faith muna. Okay, ang faith mga kapatid, ang sabi doon mga kapatid, Hebreo chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maging kalugod-lugod sa kanya sapagkat ang lumapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya na may Diyos. Amen? At dapat sumasampalataya na may Diyos. At sa siya ang tagapagbigay ganti sa mga nagsisi sa Kanya. Amen? At bakit mga kapatid, pagdating na meron ka ng faith, at bakit gusto ng Diyos na mag-repent po tayo? Amen? Gusto ng Diyos, mga kapatid, na baguhin natin ang ating sistema sa pamumuhay, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya, na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan. Gusto natin magpalinis, mga kapatid. Repent. Hindi po repeaters mga kapatid ha. Lord, iwan ko na tong pagiging babaero ko. Ngayon lang ng araw, Lord ha. Bukas na naman. Lord, iwan ko muna yung sinungaling ko. Bukas na naman, nagsinungaling ka na naman. Repeat ba yun mga kapatid? Repeaters ba yun mga repentance ba yun kapatid? Sagot muna kayo dyan. Walang masagot. Okay. Ang tawag doon mga kapatid, repeaters. Okay? Pag sabihin nating repentance, iniwan na natin mga kapatid. Kung marunong tayong, lagi tayong nagmumura dati, ibig sabihin nagsisi na tayo, nagrepent na tayo, iniwan na natin yung palamura natin mga kapatid, hindi na tayo nagmumura. Amen po ba? Yun po ang repentance mga kapatid. Iniwan mo na kung sino ka dati at nagbagong buhay na tayo. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid ha, unawain po natin, unang-una, para magkaroon po tayo mga kapatid, the water baptism. Unang-una, mananampalataya tayo.
At pangalawa mga kapatid, mag-repent po tayo sa ating mga kasalanan. Dahil lahat po tayo nakasala. Sabi nga sa John chapter 1 verse 8 o 1 John chapter 1 verse 8, mga kapatid, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang sarili. At sa katotohanan ay wala sa atin mga kapatid. Amen? Praise God. Bago natin tanggapin ang water baptism, kailangan meron tayong pagsisisi. Kung dati mga kapatid, sa bungiro tayo, wala naman siguro sa bungiro dito, mga kapatid. Katulad na lang sa mga lalaki, marag kunti lang talaga yung lalaki ba? Naku, iwan tong mga lalaki na ito. Parang ang nakikita ko lang dito lagi, Brother Ben, Brother Carlo. Sino pa tong mga lalaki dito? Pastor Jory, Pastor Jimuel. Sino pa yung iba mga kapatid? Brother Jeffrey. Parang kunti lang talagang mga mabait na lalaki ngayon. Nako, mapili lang talaga sila mga kapatid. Kaya ingatan nyo na yung mga taong naglilingkod sa Diyos, lalo na't lalaki. Ha? Wala, baka kunin niya ng iba. Diyan lang ang mga mabait. Joke lang. Mabait din yung iba mga kapatid ha. Hindi lang siguro, parang busy lang yata sila. Pero mas marami talagang lalaki na naging leader doon sa ligitan. Oh? Pero salamat ako sa mga babae dito, lalo na sa mga owner natin dito na talagang nilang ang mga babae talagang napakalakas loob talaga nila na magbukas ng BR mga kapatid. Kaya ako po'y lubos nagpasalamat no sa mga BR na nabuksan po natin, okay? Okay mga kapatid, praise God, hallelujah. Doon na po tayo sa repentance mga kapatid. Hindi po repeaters mga kapatid. Kung tayo po ay nakapag-desisyon na po tayo mga kapatid, hallelujah, na maglingkod tayo sa ating Panginoon, huwag na po kayong mag-alinlangan pa. Amen? Huwag na po tayong mag-alinlangan pa. Tutuhanin na natin ito. Kung baga sa Bisaya pa mga kapatid, mga igsuon ko, kung naligo na ka, manglugod na lang ta. Ay, wag mo, lamu-lamuon ba nga pag-alagad sa Ginoo? Okay na to, makapri lang ako, mananampalataya lang ako. Tandaan po natin mga kapatid, kahit na si Jesus Christ mga kapatid, siya po ay pumunta, hallelujah, kay John mga kapatid, hallelujah, para lang siya i-baptize mga kapatid. At ang sabi ni John doon mga kapatid, hallelujah, sabi niya, datapwat ibig niyang salian ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y inyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Ngunit pag si John mga kapatid, sabi niya, dapat ako ang inyong bautismuhan. Bakit ako? No? Ang sabi ng Panginoon, ngunit pasagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran ng magkagayoy pinahayag niya siya. No? At bakit kaya? Diyos na siya eh. Siya na nga yung pinakahari. Ba't niya? Kasi nga, gusto ng Diyos na sundin natin siya mga kapatid. Okay, number 1 po mga kapatid. Okay, ibigyan ko po kayo ng 7 na dahilan kung bakit mahalaga ang bautismo. 7 na dahilan mga kapatid, hallelujah, kung bakit mahalaga. Here are 7 reasons why baptism is important mga kapatid. Tandaan po natin ito at kung meron po kayong, hallelujah, mga ballpen, notebook mga kapatid, pwede din po ninyo itong isulat. At pinaka-importante po ito sa ating pananampalataya sa ating Panginoon mga kapatid. Okay, kaya nga naka-live tayo sa YouTube kasi importante din ito na marinig sa iba kaya meron din naghanap mga kapatid. Okay, praise God, hallelujah. Ano po dito? Number 1 po, ang huwara ni Jesus ang bautismo. Ito po mga kapatid, naging si Jesus Christ po ang ating model for baptism mga kapatid. Then Jesus come from Galilee to the Jordan to be baptized by John mga kapatid. Hallelujah. Si Jesus Christ po, okay, number 1, Jesus Christ is, po daw mga kapatid, model for baptism. Siya po mismo ang nag-model dito mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, sa number 1, yung binasa natin mga kapatid. Noong panahon si Jesus po mga kapatid ay nagpabautismo po siya. Ang layo ng pinuntahan ng Panginoon mga kapatid. The book of, okay, Marcos mga kapatid, kung meron kayong Biblia, Marcos 1, chapter 9 mga kapatid. Okay, praise God, hallelujah.
Siguro nabuburingan kayo sa ating topic ngayon, pero para sa akin, hindi po ako nabuburing na i-share ko po ito dahil ito po ang susi ng kaligtasan natin, mga kapatid. Okay, sabi niya dito, mga kapatid, nang mangyari ang mga araw na yaon nang galing sa Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya ay binabautismuhan ni Juan sa Jordan. Yun po, mga kapatid, ha? Sa Jesus ang huwaran, bakit tayo kailangan magpabautismo? Tandaan po natin yan. At wala po tayong sinasabi na, ay si brother, sinunod lang natin ang utos ng Diyos. Nag-obey lang tayo, mga kapatid, sa utos ng ating Panginoon. Bakit pinaka-importante ang bautismo, mga kapatid kong mga minamahal? Okay? Yun po, mga kapatid, ang number 1. Hallelujah. Ang huwaran po natin doon ay si Jesus Christ. Jesus, model of baptism, mga kapatid. Number 2, Jesus commanded baptism. Ang Diyos po ang nag-utos dito, mga kapatid. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to very end of the age, mga kapatid. Ang sabi sa book ng Matthew chapter 28 verse 19 to 20, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon dito, hallelujah, go therefore, mga kapatid. Sabi dito, hallelujah, dahil dito magsip-ayon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan. Ang sabi dito, mga kapatid, pangalan sa Ama at sa Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa 20, na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako sumasama sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po, mga kapatid, importante po pala, hallelujah, ang bautismo. Dito sa Matthew, mga kapatid, hindi pa po na-reveal kung ano pong pangalan. Amen? Hello? Hindi pa po na-reveal ang pangalan kung anong pangalan. Dahil ang sabi dito, baptizing them in the name of Jesus. Wala pa po, mga kapatid. Kaya magtanong po tayo, bakit? Ang sabi doon, Ama, Anak, ito po, mga kapatid, is utos to. For example, so utusin kayo. Hallelujah. Si Brother Carlo na lang, example ko lang, gawin ko lang example si Brother Carlo. Brother Carlo, bili ka nga doon ng asin. Pupunta naman siya doon sa tindahan, mga kapatid, is na napaka-ano lang po. Sabi niya, hello, bili daw, ano ba, mga kapatid? Hindi niya, bibili ka doon sa tindahan ng asin at sabi na, bibili daw ako sa tindahan ng asin. Sumay-sumay po yun, kung baga, mga kapatid, ulit-ulit. Ang sabi dito, mga kapatid, tandaan po natin, ha? Praise God. Hallelujah. Sabi dito, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga tao ng mga tao sa mga bansa at sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at sa Espiritu Santo. Praise God. Hallelujah. Dito po, nalilito po sila, mga kapatid. Kaya, sabi ko sa inyo, hallelujah, huwag po kayong malito dito, mga kapatid. Okay? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, to command. Inuutosan niya ang mga disipulo niya to command o gikuman niya or to baptize every one of us. Go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of Jesus or in the name of Father and the Son of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. I'm surely with you always and very end of the age, mga kapatid. Anong sabi? Baptizing them. Kaya, mga kapatid, hindi lang pala tayo nag-repent. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, to baptize us, mga kapatid. Hindi po sa paglugod sa mga buling, mga igsuon, ha. Ang bautismo na sinasabi ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay tinatawag na pagsisi sa mga kasalanan. Magsisi ka, hindi na po natin ulitin pa. Babakod tayo sa ating Panginoon.
Number 3 po, ito na po yun. Dito na po tayo na-reveal ang pangalan na ibaptize sa inyo. Kasi kung ang baptizing ninyo, Ama, Anak, Espiritu, mga kapatid, pwede nating tawagin yung Papa natin na Ama, pero mayroon talagang pangalan. Kaya isure po natin yung bautismo natin, mga kapatid, na biblical ba talaga. Kasi walang ibang pangalan, mga kapatid, na baptize natin. Hindi po, bautismuhan kita ng Ama, Anak, Espiritu. Hindi po tao magbautismo ng Espiritu, mga kapatid. No, hindi po tao. Kaya sabi dito, mga kapatid, number 3, baptism is a public confession. Public confession, mga kapatid. Ano po daw? Number 3 po, mga kapatid, ang bautismo ay isang publikong kumpisal. Ang sabi, dito na-reveal, mga kapatid, ang pangalan. Okay, puntahan po natin, mga kapatid, ang Acts chapter 2, verse 38. Ang sabi dito, magsisi at magpabinyag. Iba dito sa binasa ko at dito tayo sa mga kapatid, sa isang cellphone ko, babasahin po natin. Okay. Praise God. Acts 2:38, mga kapatid, dito na po na-reveal ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya kung kayo man dyan ay hindi nyo, mayroon po tayong katanungan dito sa na lang po natin sa Friday kasi dyan naman ang ating teacher or ating teacher na maggwapo, mga kapatid. No? Ang importante lang talaga ngayon, purpose of water baptism, mga kapatid. Okay. Pinaka-importante, mga kapatid, hallelujah, ang sabi nga dito ni Peter, mga kapatid, sa mga gawa, dito na ni-reveal ang pangalan ng ating Panginoon. Walang ibang pangalan. Kahit nga mag-rebuke ang mga apostol, mga kapatid, walang ibang pangalan na dadalhin. Isang pangalan lang, mga kapatid. Ang sabi niya dito, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost, mga kapatid. Itong importante na pangalan na ibautismo po sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya, kung Ama, Anak, ang Espiritu ang bautismo ninyo, mga kapatid, pwede natin i-rebaptize po yan. Kasi hindi po pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin, buksan lang po natin ang ating mga puso, mga kapatid. No? Basahin nyo lang po yung binigay ko sa inyo. Okay, number 4 na po tayo. Walang ibang pangalan, mga kapatid. Okay? Ang ating Jesucristo lang na pangalan, mga kapatid. Okay? Hallelujah. Okay, next po, mga kapatid, number 4 po. Kasi kunting pag-aaral lang ito, mga kapatid, about baptism ang aking i-share sa inyo. Okay, number 4 po, mga kapatid, ang sabi niya dito, baptize. Ano po daw yung baptize? Ang kahalagan, purpose of the baptize, baptize signifies in you, mga kapatid. Binago tayo sa pamagitan ng bautismo, mga kapatid. Ang bautismo ay nagsasaad ng bagong pangalan. Amen? Hallelujah. Bagong pangalan. Kaya nga, pag nabautismo na tayo, mga kapatid, sinasabi, congratulations, isa na ka sa amin. Diba, mga kapatid? Bakit pinakahalaga yung bautismo, mga kapatid? Matalakay po natin yan ngayon. Okay. Tatalakayin po natin mamaya kunti, mga kapatid. Okay. Dito muna tayo. Pag-aralan muna natin saglit kasi kunti lang naman ito. Hallelujah. Galatians chapter 3. Kung meron po kayong Biblia, mga kapatid, Galatians chapter 3 verse 26. Ang sabi dito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Sa lahat ng nabautismuhan, mga kapatid, binihis na natin si Jesus Christ. Kaya nang doon na yun, pagiging pagpakumbaba sa ating lahat. Pagiging matuwid, mga kapatid. Sumunod tayo sa galaw ng ating Diyos. Okay? 28, mga kapatid, walang magiging Hudyo o Grego man. Walang maging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Amen? At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Praise God, hallelujah.
Pag tayo po mga kapatid ay nabautismuhan, ay tayo po mga kapatid ay anak na ng ating Panginoon. Bago na tayo. Praise God. Bakit pinaka-importante talaga ito mga kapatid? Siguro natalakay ito ni Sister, mga kapatid, Sister, nandito ba Sister Rita? Okay. Ano po ba ang dahilan mga kapatid? Bakit importante talaga ito? Okay. Puntahan po natin ang John chapter 3 mga kapatid. Okay. John chapter 3 verse 3 mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, sa katotohanan, speaking, katotohanan, sa tinuod lang kung sa Bisaya pa, jud ni mga igsoon, mga Bisaya, manggid siguro mo ba? Basahon na ko na ito Bisaya, be, kay parang nindot jud ba? Matunan jud nato pag-ayo ba? Matunan jud nato, basahon na ko na ito Bisaya, be, kay murag nindot man jud mag-Bisaya. Murag mulabtik mo jud akong pagka-Bisaya, mga igsoon. Sige, sa mga Tagalog dyan ha, puntahan ko muna ang Bisaya. Kasi maganda to sa Bisaya. Alam ko pong mayroon dito mga Bisaya. Mga Tagalog man kaya kayo dyan. Okay. Pupuntahan ko muna ang Bisaya mga kapatid. Kani gyud, Bisayaon jud din ako ha, para gyud. Si Jesus mitubag ug mingon kaniya. Sapagkatinuod. Grabe, dalawang mga kapatid. Kung sa ang English pa, Jesus answers and said to him, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung inulit-ulit ang salita ng Diyos, pinaka-importante po ito, mga kapatid. Tandaan po natin yan, pag biblikal. Pag inulit-ulit yan, mga kapatid, sa ating Panginoon, ibig sabihin doon, pinaka-importante po yan na ating sundin, mga kapatid. Tandaan po natin, ang sabi niya dito, hallelujah, sa Jesus mitubag umingon kaniya, pagka matinuod o pagka matuod sa kamatuod, o pagka matuod, nagkalibog-libog ko pag Bisayaon man mga kapatid, so, ato ning tarungon jud nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao pag magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Kaya mga kapatid, kung gusto tag makakita sa gingharian sa Dios, kahit saan kayo mga kapatid, New Zealand nga, inabot nga ng Panginoon mga kapatid. Online lang. Kaya kung kayo, saan man kayong lugar mga kapatid, kung hindi po kayo ng Panginoon, ay huwag na kayong mag-alinlangan. Tandaan natin, isa lang pong beses ang tao mabubuhay. Okay? Ayaw niyo sa imperno. Ako ayaw ko talaga mga kapatid. Kaya nagtitiis ako. Dito naman, sa number 4, sinasagot siya ni Nicodemo. Merong tao ganito mga kapatid. Kahit sa literal. Sabi ni Nicodemo mga kapatid, hallelujah. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapagpasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Grabe no, kaya kuan ba? Kung baga mga kapatid, walay pulos nga pangutana. Ikaw kadako-dako nimo mo balik pa kasi mo ginikanan bisag una-una lang gyud mo ba? Mga kapatid, no? Praise God, sabi ni Nicodemo mga kapatid. Pero inulit na naman ng Diyos. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, pag inulit sa Biblia, ito po mga kapatid ay very important po talaga. Ang sabi naman ni Jesus mga kapatid, si Jesus mitubag. Mitubag ba yun? Okay, si Jesus mitubag. Okay, ang sabi dito, sumagot si Jesus sa katotohanan. Katotohanan, sinabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipinanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian sa Diyos. Kaya importante pala ito mga kapatid. Pinaka-importante po sa atin lahat na tanggapin natin ang Panginoon. Importante din po pala yung paghugas sa atong mga kasalanan. Hindi lang pala repent mga kapatid na umiyak tayo, nagrepent tayo sa ating Panginoon. Kailangan obey mga kapatid. Kailangan din ang pagsunod pala sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi niya doon mga kapatid sa 6, ang ipinanganak sa laman ay laman nga. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi, sabi ng Panginoon. Kaya huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa inyo. Kinakailangan nga kayo'y ipinanganak na muli. Praise God. Hallelujah. Sinabihan siya ni Jesus Christ mga kapatid.
Amen? Kailangan talaga na ipinanganak tayo ulit, mga kapatid. Kaya ako po na magkalakas loob po ako na ibahagi ko po ito, mga kapatid. Dahil pinaka-importante po ito sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang bautismo. Amen? Kahit hindi naman ako ninyo marinig next time kung busy talaga ako. Kasi pag uwi ko, mga kapatid, busy talaga ako. Alam ko po kasi bagong bahay na naman ang kami pupuntahan. O, di ba? Bagong bahay, siyempre busy talaga. Kaya sa oras na ito, ayoko pong iiwan ko kayo ng puro lang tawa. Gusto ko pong mawala man tayo mga sandali lang. Nawa, mga kapatid, makapag-desisyon po tayo. Magbautismo tayo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dahil ito po ang pinaka-importante sa ating lahat. No, wag po nating asamin na puro lang enjoy ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Kailangan din po, mga kapatid, na tanggapin natin ang ating Panginoon na siya ang ating tagapagligtas. Amen? Hallelujah. Number 5 po, mga kapatid. Ang bautismo ay kumakatawan sa bagong buhay. Okay? Ang bautismo ay kumakatawan ng bagong buhay. Okay. Sabi dito, mga kapatid, praise God, baptism represent a new life. A new life. Bago na. Kasi tinanggap na natin. Tinanggap na ninyo ang ating Panginoon. Bago na kayo. Alam nyo kasi, mga kapatid, iwan ko sa iba kung naramdaman nyo po ito. Once na ikaw nabautismuhan, iba ang galak na naranasan mo. Mapaiyak ka, mapalundag ka. At yung gusto mo sa flesh dati, mga kapatid, wala ka ng gana. Wala na talagang gana. Mayroon makapag-testimony dyan. Wala ng gana. Hindi ka na marunong magalit ka na, hindi ka na magpatawad. Hindi mo na maabutan ng masalupan ng araw yung galit mo, kapatid. Nagpatawad ka na. Kaya yung mga nag-aaway, nabautismuhan na, mga kapatid. Kahit iyang away yan, mga kapatid, isang message lang yan. Hindi talaga yan pwedeng maglagay ng sama ng loob kasi makonsensya siya eh. Bago na ako. Kahit gaano pa ka makasalanan tong tao na to, yung boyfriend kong ito, kasinungaling ito, pero mapatawad mo pa rin. Hello? Ganun po, mga kapatid, pag nasa Panginoon na. Baptism represent a new life. Bagong buhay, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, ang sabi dito, mga kapatid, basahin po natin Romans 6 chapter 1, mga kapatid. Ang sabi dito, do you know what all of us were baptized into Christ? Jesus were baptized into death, where we were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from dead through his glory of the Father, we too may live a new life. Pag tayo po ay nabaptismuhan, mga kapatid, bagong buhay na, mga kapatid. Amen? Bagong buhay, mga kapatid. Kung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, ang mga kasalanan po natin, iniwan na po natin, mga kapatid. Sabi nga doon, mga kapatid, sa Roma chapter 6 verse 9, na nalaman natin na si Kristo ay nabubuhay ng muli sa mga patay, ay hindi na namatay, ang kamatayan hindi naghahari sa kanya. Sapagkat ang kamatayan na ikamatay niya ay kanyang ikakamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang ikakabuhay ay kanyang ikakabuhay sa Diyos. Amen? At sa ilibin, mga kapatid, gayon din naman kayo, ibilang ninyo kayong tunay na mga patay sa kasalanan. Ngunit, mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. No? Kaya kung dati tayong mga patay dahil sa mga kasalanan, hindi natin alam yung katotohanan. Kahit nga mayroon kayong asawa nakipagrelasyon kayo kahit na mayroong asawa. Bakit? Hindi nyo alam ang katotohanan. Pero ngayon alam nyo na, parang na mga kapatid, may boundary na po tayo. Dahil binuhay na tayo ng bagong buhay na po, mga kapatid. Mayroon na po tayong bagong buhay. Nung dati tayong patay, mga kapatid, wala na po yun. Kaya, sabi ni Apostol Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7,
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. And old has gone, that new is here, mga kapatid. No? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, mga minamahal kong mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Bago na. Kaya mga kapatid, maraming mga sabi, ay, mas lampas na talaga kayo sa langit yan kasi napakahilig nyo nang makinig sa salita ng Diyos. Pagkatapos dito sa GCAP, mayroon tayong tagpuan. Pagkatapos dito, may OFW. Hindi ba yan napapagod yung taga GCAP yan? Lagi na lang si Sister Tricia yung nagsalita or Sister Jean o sino pa yung mga MC dyan. Hindi ba yan napapagod? Dahil bago na po sila. Hindi na yan napapagod. Mag-serve sa Panginoon. Bakit mga kapatid? Yun na po mga kapatid, bagong buhay na eh. Naglilingkod na tayo sa Panginoon. Bakit ako mapapagod kung iisipin ko kulang pa itong ginagawa natin? Kaya sabi nila, lampas jud mog langit, ukilag malampas kaysa hapit ra makaabot. Kaya kung about sa hapit ra mga igsoon, abot yun na, di yun na abot. Amen? Bisan pag daog-daogon ta ba sa mga tao nga, lampas jud mo da, kanang taga-jika, lampas na, di ba? Kahit hallelujah. Kung isipin natin mga kapatid, sa dami-dami. Sa akin lang, una, GCAP. Pagkatapos tagpuan, makinig na lang talaga ako kasi trabaho. Yung OFW mga kapatid, pareho yun ng time sa Messenger. Kaya ako po, kung mautusan ako sa OFW, out muna ako sa Messenger. Pero ang ano talaga po mga kapatid, mag-attend talaga ako sa 2 p.m. is doon talaga sa aking bahay, doon sa Messenger. Pagkayagaw man pagdating dito mga kapatid, kung dalawa po. Ang iba dito mga kapatid, hindi napapagod. Bakit? Hallelujah. New creation mga kapatid is come. Amen? New creation is come mga kapatid. Bago na. Kahit saan pa tayo, kahit nabibless nga ako sa mga host natin dito eh. Hindi ko na lang sila i-mention mga kapatid dahil nakikita ko ang kanilang ginagawa sa ating Panginoon. Ang sabi sa 1 Corinthians mga kapatid, o 2 Corinthians, hallelujah. Okay, puntahan po muna natin at ayoko pong magsalita lang dito. Kung nag-take note po kayo para po talaga alam sa lahat. Okay, take note po ha. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sabi niya dito mga kapatid, kaya nga kung sino man ay nasa kay Kristo na, siya'y bagong nilalang. At ang dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Yes, Lord. Praise God. Salamat sa pagbabago mo sa amin. Okay, number 6 na po tayo mga kapatid. Baptism establishes a new identity. Okay? Baptism establishes a new identity. Ano po daw mga kapatid? Number 6. Ang bautismo ay nagtatalagang na bagong pagkakailanlan o pagkakakilanlan mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pinaka-importante pala itong bautismo mga kapatid. Kaya, kayo dyan, sa gustong mo tanggap sa Panginoon, makipag-ano lang kayo sa ating Pastor Carlo mga kapatid, or Pastora Inday. Mayroon po kaming mga mga kapatid nga kaya kayong abutin at pwede po naming tawagan at siya po ay gusto na niyang magtanggap. Kahit nga New Zealand, imagine mga kapatid. Hindi naman po ito pasakop sa mga religion kasi wala naman tayong religion dito na tinataas. Ginawa lang natin ang utos ng Diyos dito. Okay. Ang bautismo po daw mga kapatid ay nagpakakilanlan sa atin. Ang bautismo na nagtaga na bagong pagkakilanlan. Ang sabi sa Galatians o ni Apostol Paul mga kapatid sa Galatians chapter 2 verse 20 mga kapatid. Hallelujah. Okay. Galatians chapter 2 verse 20. Ako ay napako nakasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Ang buhay na kinabubuhayan ko ngayon sa katawan ay nabubuhay ako sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Okay? Babasahin po natin mga kapatid sa ibang words mga kapatid. Ang sabi niya dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang
nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabuhay ko sa pananampalataya pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa aking umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Pag tayo po mga kapatid ay tinanggap natin ang ating Panginoon, hindi na sarili ang masusunod. Sabihin na natin, let your will be done, Lord. Kahit masakit, Lord. Dahil bawal ito, ayaw ko na itong gawin, Lord. Dahil bawal. Meron na po tayong espiritu na magtuturo. Ay, huwag nyo nang ituloy yan, sis. Huwag nyo nang ituloy yan kasi hindi na yan maganda. Meron nang nagtuturo at nagtutuwid sa atin. Sabi nga doon mga kapatid, sa Kulusas. Okay, puntahan po natin ang Kulusas mga kapatid para to maintindihan po natin ito balag. Makautang siguro po oras, pero gamay na lang mga kapatid, 7, 8 lang naman tayo. 7 lang pala, okay. Okay, praise God, hallelujah. Kasi naka-live po tayo sa YouTube mga kapatid. Ayaw ko na kasing maulit. Hindi na kasi ito maulit mga kapatid. Kaya hayaan nyo na lang kung ipaliwanag ko kahit yung iba ay nagbabaan na. Iwan ko kung ba't bumaba sila mga kapatid. Ayaw yata nila yung narinig yung pinaka-importante na bagay mga kapatid. Kaya salamat po sa mga nanatili dyan. Kayo pong nanatili ang sinasabihan ng Diyos ngayon. At kung bumaba man siguro, baka busy lang po. Praise God. Basta makinig muna lang tayo mga kapatid. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Okay. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, sa Colossus chapter 2 verse 11 to 12. Na kayo, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo sa pagtuling hindi gawa ng kamay, sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Amen? Number 12, na nagsisilbing nakalakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay. Tandaan po natin ang 12, ulitin ko po mga kapatid. Ang sabi niya dito, na nangaalibing na kayo. Kasi ang bautismo kapatid, paglibing yan sa dating luma mga kapatid. Sa dating tayo. Dati mga kapatid, mahilig tayo tawag dito mga kapatid, makipagmarites. Nilibing na yung lahat, mga kapatid. Kung dati makipag-away tayo, nilibing na yung lahat. Ang sabi dito, nang nilibing na kayo, nangalibing na kalakip niya sa bautismo na kayong namay muling binuhay na kalakip niya. Sa pamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Anong patay mga kapatid? Yung ating dating tayo mga kapatid. Kaya binuo po ng ating Panginoon ang bautismo for remission of our sin mga kapatid. Para sa ating kalinisan mga kapatid. Kaya importante po ito. Okay, number 7 na po tayo at basang-basa na po ako sa singot mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi sa number 7 mga kapatid. Okay, number 7 tandaan po natin number 7 na po tayo. Kung take note siguro kayo. Baptism is unifies the faith, mga kapatid. Amen? Ang bautismo daw, ang number 7 mga kapatid, ang sabi na binubuo ang bautismo sa pananampalataya. Binubuo ng bautismo ang pananampalataya. Ang sabi sa Episo mga kapatid, okay, ito na po Episo mga kapatid. Lahat ng mga kapatid, pati yung tiil ko, mayroon ng mga singot. Kaya medyo mainit talaga. 30 minutes yata ako dito ngayon. Okay. Or sobra pa. Philippians mga kapatid, chapter 4, verse 4 mga kapatid. Okay, 4 verse 4, ang sabi dito, praise God, hallelujah, purihin natin ang ating Panginoon. Talagang siya po inangusap mga kapatid. At pinaka-importante po talaga ito sa atin. Baka nga sabihin ninyo mga kapatid na okay lang ito, mag-atin lang kami. Hindi po ganun ang Panginoon mga kapatid. Mayroon pong proseso ang pagsunod sa ating Panginoon. Tandaan niyo po yan. Kung kayo, sinabihan kayo ng mga ibang turo na makinig ka lang sisis o mayroon kang pananampalataya, ligtas ka na. Tandaan niyo kapatid, without works is deed mga kapatid. Amen? Kailangan natin gawin si Jesus Christ nga. Siya nga yung ating instrument. Yan nga ang ating hallelujah, tinatawag mga kapatid, example. Kaya tayo, sino ba tayo? Susunod. Pero kung hindi ka susunod, nasa iyo. Okay? Okay. Ephesians chapter 4 mga kapatid. Hallelujah. Chapter 4 verse 4.
May isang katawan sa isang espiritu, gaya na naman ang katawan na inyo sa isang pag-asa na sa pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Amen? 6, isang Diyos at Ama sa lahat. Siyang suma sa ibabaw sa lahat, nang suma sa lahat at nasa lahat. Nasa lahat. Okay. Ang sabi dito mga kapatid, okay, may isang katawan at isang espiritu. Kung paano tinawag ka sa isang pag-asa nang ikaw ay tinawag, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama sa lahat, na nasa ibabaw ng lahat na sumasalahat na nasa mga kapatid. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, para tuparin ang kanyang mga utos. Okay? Tayong lahat, mga kapatid. Mark 16:16, mga kapatid. Last but not the least. Siguro nandyan na nyo, memorize nyo na to eh. Okay. Mark 16:16, at sinabi at ang sumasampalataya at magbautismo ay maliligtas. Masakit po ito para po tayong diniinan, mga kapatid. Para po tayong, hallelujah, iniispada dito. Okay. Sabi nga dito, mga kapatid, ang sumasampalataya, mabautismuhan ay maligtas. Datapwat ang hindi, Biblia nag-ingon ha, dili ako. Datapwat ang hindi, mga kapatid, na sumasampalataya ay parusahan. Anong sabi ng Diyos, mga kapatid? Binubuo ang bautismo sa pamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa mga kapatid, kung ikaw mayroon kang pananampalataya at hindi mo sinusunod, katulad ka lang sa isang tao, mga kapatid, na sugot-sugot ra ba? No? Kaya tayo ngayon, magdesisyon tayo, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko sa inyo, magdesisyon na tayo. Tanggapin natin ang Panginoon. Makipag-ugnayan kayo, mga kapatid, kay Pastor Carlo. Bakit? Hindi lang po tayo dapat makinig, mga kapatid. Dapat po natin itong gawin. Hallelujah. Dapat po natin itong gawin, mga kapatid. Dahil sabi nga, mga kapatid, ang tao isang beses lang mabuhay. Pagkatapos, mga kapatid, hukom na po, mga kapatid. Ang sabi sa Biblia, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi sa Biblia, and as it the appointed into men wants to die, but after this is the judgment, mga kapatid. Paano kung hindi natin na-fulfill ito, mga kapatid? Ang dami ng mga tao ngayon. Sinisira na ang turo ng Diyos, mga kapatid. Pero ang pure na turo, nagtuturo ng tama. Amen? Gawin natin, mga kapatid. Tanggapin natin ang ating Panginoon na tagapagligtas. And magpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Walang ibang bautismo sa atin, kundi ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin, pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya importante sa ating lahat, mga kapatid, huwag na nating paliban pa. Ay, bukas na lang, sister. Ang sabi ko kanina sa ating introduction, mga kapatid, ang tao, mga kapatid, katulad na lang ng singaw ng aso. Sabi nga doon, mga kapatid, sa Genesis chapter 5 verse 14, kayo nga'y hindi nakakaalam sa mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw lamang, na sa sandaling panahon ay lumilitaw at sa pagdakay, napapawi, mga kapatid. Kaya hindi natin alam, mga kapatid, sa ating buhay ngayon, malaki pala ang purpose, mga kapatid. Basta sa ako, manghinaw na Diyos kay gisulti naman ni nato sa Ginoo, gisulti naman ni sa Ginoo kanan. Ang sabi sa pulong, salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon, naririnig pa ninyo. Yes, naririnig pa ninyo. Okay lang kasi dami namang gawain eh. Doon na lang ako makinig sa kabila. Okay. Okay lang yan, mga kapatid. Pero kung walang pagtuturo na bautismo, dahil kung sa pananampalataya lang kayo ay ligtas na kayo, mag-isip-isip na tayo, mga kapatid. Wala po kaming dinadala na religion, pero ang aming binasihan dito, ang turo po ng mga apostoles. Ang turo po ng ating Panginoon.
tinutuloy lang po natin, mga kapatid. Amen? Tinutuloy lang po. It's up to you. Kung maminaw mo o dili, mga kapatid. Para sa ako, malipayon ko nga i-share na po ang goodness sa Diyos. Ang goodness sa atong Diyos. Ang sabi nga sa Gawa, mga kapatid, hallelujah, chapter 4 verse 41, mga kapatid. Tama ba ako? Mga Gawa, Acts man yun, no? Hallelujah. Na sila'y nagpatuloy at binautismuhan, mga kapatid. Alam nyo ba ilan ang nabautismuhan doon, mga kapatid? Sinong nakakaalam, mga kapatid? Nung nagturo ang Panginoon, mga kapatid, 3,000 kaluluwa ang tumanggap sa bautismo, nagpagbahagi sa salita. Alam nyo ba, mga kapatid, si Pedro dati, wala pang tinatawag, mga kapatid, wala pang mic. Paano niya hinayuan yung 3,000 katao? Parang time check na yata ako, mga kapatid. Praise God. Sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoon, mga kapatid, nung naghayo ang ating si Apostol Paul, mga kapatid, 3,000 kaluluwa ang tumanggap. Sabi sa Acts chapter 2 verse 41, yaon nga nagsisitanggap sa kanya salita ay nagbautismuhan. Pag tumanggap ka sa salita ng Diyos, nabautismuhan at nagpadaragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Kaya kung kayo'y nakarinig na ngayon, mga kapatid, huwag na nating ibukas, huwag na natin magdesisyon na tayo at humanap tayo ng paraan kung ikaw ay naintindihan mo ngayon. Dahil ang aking ginagawa ngayon, to continue o sa pananatiling pagpatibay sa turo ng mga apostol. At pagsasama sa atin, itong pagsasama natin, pagpatibay sa turo ng ating Panginoon. Kahit magalit kayo sa akin, mga kapatid, kung tagapakinig lang kayo, dinadaya natin ang ating mga sarili. Kung di natin ginagawa, mga kapatid. Hindi ko kayo kilala. Kilala tayong lahat ng Panginoon. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Pwede ka magsinungaling, tanggapin ko ang Panginoon, pero sa puso mo, hindi mo pala tanggapin ang Panginoon. Nagsinungaling ka lang pala. Okay, ang sabi ng Panginoon, Santiago chapter 1 verse 22, datapwat maging tagatupad kayo sa salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Masakit, mga kapatid, kung tagapakinig lang tayo. Dapat tagatupad tayo sa salita ng Diyos. Obey the word of God. Importante po, mga kapatid. Ulitin ko po ang ating salita ng Diyos, kung ano po ang ating napag-aralan ngayon. Praise God. Hallelujah. Talaga napakainit sa labas. Hallelujah. Praise God. Palakpak muna tayo, mga kapatid. I'm so blessed po sa salita ng ating Panginoon sa oras na ito. Talagang naturo ko din, mga kapatid, sa upas. Hallelujah. Nagtagumpay din po talaga ang salita ng Diyos. Okay? Purpose of the water baptism, mga kapatid. Jesus is model to baptize. And number 2, Jesus command baptize. Number 3, baptize is a public confession. And number 4, baptize signifies a new name. Number 5, baptize represent a new life. And then number 6, baptize establish a new identity. And number 7, last but not the least, baptize unifies o unity the faith, mga kapatid. Unity, one body. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope. When you were called one Lord, one faith, one baptism, and one God, and Father of all, who is over all and through all, mga kapatid. Purihin ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Ako na po yung manalangin sa atin lahat. Medyo lang po tayo ngayon. Study lang muna, mga kapatid, dahil napaka-importante talaga. Hallelujah, praise God. Salamat, Lord God, salita mo, Panginoon. Hallelujah, sa pagtuturo mo sa amin, God. Even, O Lord God, sa aming lahat, meron na po kaming pananampalataya. Meron na po kaming pagsisisi. At ito po ang number 3 na aming gawin, water baptism. Gaano ka-importante sa bawat isa.
Dahil sabi mo, verily, verily, I say unto you, except a man be a baptized, a born, he is cannot enter the kingdom of God.